I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river takes too much. I'm trying to let go of us. So finally guys, nasa harapan na nga natin yung pinakabagong Bergman X125. So yung nasa harapan natin is itong matte version. So dito muna tayo guys sa kanyang overall looks. So kung mapapansin nyo guys, dito sa front hindi mo mahalatang Bergman X siya kasi meron standard version na ganito din yung kulay. Pero pag halimbawa dito ka banda sa may side niya, makikita nyo guys na talagang kakaiba siya kasi dalawa yung color variant niya which is itong brown at saka itong gray. Kaya masasabi mong ito yung Bergman Street X125. So dito guys, sa headlight niya, ganun pa rin naman, wala pa rin naman binagbago, naka-LED, same lang din ng design. Tapos yung turn signal niya guys, ayan, naka-bulb type, yan, both left and right. And hindi pa rin naman tinanggal yung kanyang reflector. Sa front wheel guys, of course siya po ay may tire size guys na 90 by 90 by 12 inches. And then single hydraulic disc brake pa rin with single pot piston brake caliper na ang brand ay Nissan. Tubeless na din guys, no? So makakaasa ka na pag napako to, hindi siya basta-basta magpa-flat. And then sa cast wheel, napakaganda po ng paint job. Ayan, glittery effect. So para sa akin, goods na goods yan. Nakakadagdag stylish dito sa motor na to. And pagdating naman din sa paint niya dito, napakaganda din. Ayan, talagang napakalinis ng pagkakapaint. Of course, hindi pa rin naman tinanggal yung kanyang Suzuki emblem, no? So, makikita nyo talaga guys na meron siyang pride of ownership dahil nga dito sa kanyang Suzuki emblem. Wind visor, andito pa rin for better aerodynamics. This one guys is hindi po siya adjustable So, dito naman tayo guys sa side view. Ayan po yung itsura niya sa side guys, no? So, dito sa front, gray, and dito sa bandang side is ayan, brown. So, napaka-elegant po talaga tingnan sa personal. Napaka-stylish. So, dito tayo guys, banda sa may handlebar. Ayan. Dito sa handlebar guys, andito yung high beam, low beam, turn signal switch off, yung horn. Ayan yung horn niya guys. So, napakalakas po ng busina niya, no? Tapos dito is, meron siya ditong kill switch off, activated, stop and start system. Ayan. So, ito yung nilagay ni Suzuki no, na upgrade dito kay Bergman. So, stop and start system, pag halimbawa naka-adar po yung engine nyo pero hindi tumatakbo, automatic mag-shut off yung makina nito. And that way guys, mas makakatipid kayo sa gasolina. Good thing na nilagyan na ni Suzuki ng ganitong feature nang sa ganon, mas makatipid po kayo sa gasolina. Kasi alam naman natin ngayon, mahal po talaga yung gasolina, no? Hindi po bumababa yung gasolina. So, para sa atin, napaka-advantage nito, no? Lalong-lalo na sa mga mahilig talaga sa motor, mga riders. Ayan. Tapos, syempre hindi po tinanggal yung kanyang front pocket dito. Ayan yung front pocket niya guys. So malalim dito ano. Pwede mo paglagyan kahit dalawang phone. Tapos dito naman is meron ding isa pang front pocket na pwede mong isara. Check natin to dito. Ayan. So yan guys, yung kanyang front pocket. Tapos meron na ding built-in charging port na kung saan pwede ka magsaksak habang naglo-long ride ka. No? Kahit dalawang phone dito guys, kasyang-kasya, no? Pero isa lang yung pwede mong masaksak. Ayan. Tapos, dito guys, yung color is brown. Ayan, brown tapos gray. So, yan po yung masasabi nyo na Bergman X. Kasi dun sa gray color na standard version ng Bergman guys, lahat po is gray and black, no? So, hindi nyo po makikitaan siya ng ibang kulay, kundi black lang at saka gray combination. Tapos sa seat naman, napakaganda din po ng seat niya guys. Napaka-stylish din, leather type, pero naka-two-toned. And naka-stitches din po. So para sa akin, goods na goods to, no? Ito po kasi nagsisignifies na premium po yung pagkakagawa ng motor na to. Ayan. Tapos grab bar, hindi pa rin tinanggal. So may abang na guys sa top box kung hindi pa rin po enough para sa inyo yung kanyang underseat storage. So pagdating sa underseat guys, ayan. Same lang po sila ng underseat ni Aven S125 kalaki. So, pwede po kayong maglagay dito ng mga personal belongings ninyo, bag, raincoat, etc. Tapos, may free manual kung bibilhin nyo po itong motor na to. And syempre, hindi mawawala yung free tools.
Ang kinaganda din kasi dito guys, so meron siyang tool organizer. So sa maliliit na detalye ng ganyan guys, is napaka-importante sa mga riders, ano, para mas more convenient yung kanilang magiging motor sa future. May sabitanan din ng helmet dito. Ayan, may abang siya dito. Pag halimbawa iiwan yung helmet nyo, pwede yung isabit dito yung strap niya para secured at safe. Ayan. So nandito po yung kanyang fuel tank. Yung kay Avenes kasi nasa labas, pero kay Bergman na Street is nasa loob. Ayan. So, ilalagay ko na lang po sa screen yung kanyang capacity sa underseat, maging dito sa kanyang fuel tank capacity. Ayan. And pansin ko lang din guys, no, same pa rin dun sa nakaraan guys, wala po siyang sticker masyado. So, meron po siyang emblem. Ayan, napaka-premium din po ng pagkakalagay ng emblem dito na Bergman. Sticker naman na Street EX. Ayan. Tapos, nandito yung foot peg ng angkas. Ayan, napaganda po talaga ng kanyang pagkaka-place dito guys. So, ng blue, ng brown combination. Ayan, astig. Brown dito, tapos gray dito. O, diba, talagang kakaiba sa mata ngayong 2023. Meron na ding side stand switch guys, na kung saan, pag halimbawa nakababa to at nakaandar yung makina nyo, automatic mag-off po yung makina. Isa din po yun sa safety feature na nilagay ni Suzuki. No? Center stand, kickstart, good thing na hindi pa rin tinanggal para pag maubusan ka ng baterya, meron pa kayong isang alas para mapaandar po itong motor na to. Ayan. Suzuki. Tapos dito guys, ito yung panggilid niya. May nakalagay na Suzuki dito. And of course, syempre, isa din sa in-upgrade ni Suzuki pagdating kay Bergman is yung kanyang wheel. So, dati nagvo-vlog ako nung standard version na Bergman Street and maraming umaalma kasi maliit daw yung gulong sa likod. Kaya naman, no, narinig ni Suzuki yung request nyo at in-upgrade na nga niya yung wheel niya from 10 inches to 12 inches. Kaya ayan guys, napakaganda at napakalaki na po ng wheel niya. So, yung wheel niya dito sa likod guys ay merong sukat na 100 by 80 by 12. Ayan. Tapos, di ba, meron pa siyang stop and start. And mas pinaganda pa yung kulay niya ngayong 2023. Suspension na ginamit is monoshock unit swing suspension. Braking system is drum brake pa rin. And para sa akin, kahit naka-drum brake to, napakaganda pa rin ng play po. Kasi si Avenes, same lang naman sila ng braking system. Wala naman din akong problema. Ayan. So, dito tayo sa kabilang gilid. So, yan po yung wheel niya guys, no? Tapos, ganda din po ng paint job sa mags. Para sa akin, plus points yan. Ayan. Sa tambucho, same pa rin, kagaya ng dati. Matte yung heat guard niya dito. And dito sa exhaust cap is silver. Cooling system guys is air-cooled pa rin. Pero para sa akin, no, goods na goods pa rin to. Hindi na mamomroblema sa overheating kasi napaganda naman din po ng play ng kanyang air cooling system. So, again, same lang din po dito. Mayroong emblem na Bergman Street EX. Tapos, sa taillight tayo guys. Pagdating sa taillight, ayan, pakita ko sa inyo yung taillight niya guys, same pa rin ng dati. Naka-LED pa rin dito. Turn signal is naka-bulb type pa rin. Pero kahit ganun pa man guys, is napaka-advantage na naka-full assembly siya. Nang sa ganun, wala na pong iintindihin yung OBR mo na baka may masabit siya, no? Kung sasampa siya dito. And then, dito guys, may ilaw na din ng plaka. Ayan. Naka-reflectorize for added visibility during your night ride. And syempre yung plate holder niya. Tsaka napaka-lapad na rear fender para sa mga putik-putik is safe na po yung inyong ayan, paa na hindi matalsikan masyado ng putik. Ayan guys. Yan yung itsura niya sa likod. Dito sa side, ayan po yung itsura niya. Ayan. Tapos, ayan. And, munti ko na makalimutan nga pala guys. Dito tayo sa dashboard. Dito sa dashboard guys, same pa rin kagaya ng dati. Yung kulay is white. And yung kanyang mga number is black. So, yung information meron dito guys is speedometer, time, fuel gauge. Ayan, voltmeter, importante yan. Lalong-lalo na kung wala kang kickstart pero meron pa rin kickstart si Bergman Street. Para sa akin, plus points yan. Trip A, and then trip B, kilometer nung tinakbo since bagong-bago pa, naka-zero pa siya. Trip A, trip B. Ayan, bumalik na siya sa dati. Sa mga nagtatanong, meron po itong oil change indicator guys. Pwede nyo iset kung kailan kayo next magpapa-change oil. No? So, yan, goods.
Suzuki, name niya, turn signal indicator, high beam, low beam, echo indicator, stop and start system indicator. Yan po yung mga information meron dito. So, aside from that, wala na. And syempre, pagdating sa side mirror, ayan guys, same sila ng side mirror ng aking GSX-S. I think parang same naman yata lahat ng side mirror ni Suzuki, no? So, para sa akin, goods na ganito yung side mirror kalaki. Nang sa ganon, pag halimbawa, ayan, mamaneho mo tong motor na to, hindi ka na mahihirapan, no? Sa katingin sa likod mo kasi mayroon ka ng malaking side mirror. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung kanyang specs at saka features. Dating sa feature niya guys, of course, itong bagong Bergman Street, which is itong EX na, no? Siya po ay mayroong new self alpha engine auto stop and start system and silent starter system. So, munti ko nang makalimutan guys, isa din pala sa in-upgrade ni Suzuki pagdating kay Bergman, tahimik na lang po itong makina niya pag once in-start itong engine itong Bergman Street. So para sa akin plus points yun kasi yun din yung isa sa inaalma ng mga Bergman Street user before. Pero ngayon, since in-upgrade na siya ni Suzuki, wala na pong kaproblema. Next is yung kanyang 12 inches rear wheel. So nabanggit ko din po yun kanina. So again, para sa akin plus points yan. And syempre yung kanyang rich and elegant style. Dito naman tayo dumako sa kanyang engine specs. Of course, it is powered by 125cc, 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, at syempre ito ay merong lakas na 6.3 kW, 6,500 RPM, and max torque of 10.0 Nm at 5,000 RPM. And fuel injection na din po siya, and syempre air cooling system po yung ginamit sa kanyang makina. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, ayan, siya po ay mayroong minimum ground clearance sa 160 mm. So, medyo mataas po yung ground clearance niya, no? So, para sa akin, goods na may mataas siyang ground clearance. Nang sa ganon, sa malalaking humps ng Pinas, hindi siya madaling masayad. So, sa mga interested sa motor na to, itong motor na to guys ay may presyong 93,869 pesos. Yun po yung kanyang SRP. Pero kung mag-spot cash po kayo, naka-promo po siya. So, from 93,000, magiging 92,160 pesos po siya, no? And then, kung gusto nyo naman po ng hulugan, syempre, meron po siyang hulugan na 5,000 and monthly for 3 years na 4,394. At syempre, hindi po mawawala yung kanyang rebates na 200 to 300 if advance. So, itong motor na to guys is available lamang po dito sa RCM Suzuki 3S Abad Santos Street, Tagum City. Ilalagay ko na lang po yung full address, pag yung phone number nila sa description box ko sa baba para po makapag-inquire kayo regarding sa motor na to.